May mga gabi talaga na kahit anong dasal mo, hindi sapat para mapawi ang takot na dumadapo sa dibdib mo. Gabi-gabi mong dinirinig ang iyak ng bata sa dilim, pero pagsilip mo sa bintana, wala naman. At kahit anong ipikit mo ng mata, hindi nawawala ang pakiramdam na may nakatitig sa iyo mula sa kadiliman. Ganito ang gabi sa baryo ng Kalumpang, isang liblib na lugar sa paanan ng bundok, kung saan ang ilaw ay kandila lang at ang kwento ay hindi basta kwento, kundi babala. Dito nakatira si Mang Isko, isang matandang albularyo na halos limot na ng mundo. Wala siyang pamilya. Bata pa lang siya, naulila na. Hindi siya pinili ng bayan. Madalas siyang iwasan ng mga tao, inaakalang may sumpa ang kanyang presensya. Tahimik lang siyang namumuhay sa lumang kubo sa gilid ng gubat, kung saan araw-araw ay amoy ng pinatuyong dahon at usok ng insenso ang bumabalot sa paligid. Pero sa kabila ng katahimikan, may lungkot sa mga mata ni Mang Isko, parang may iniinatang lihim, isang mabigat na alaala na ayaw niyang muling ungkatin. Isang araw, habang binabagtas niya ang palayan para mangolekta ng halamang gamot, napansin niyang iba ang simoy ng hangin. Hindi ito amoy lupa o tuyong damo, amoy dugo, amoy bulok. May kakaiba sa paligid. At sa kalayuan, may nakita siyang ibong itim, nakadapo sa puno ng saging, nakatitig sa kanya na parang may isinusumbat. Hindi ito karaniwan, mahina niyang sambit sa sarili. Kinagabihan, isang bata ang dinala sa kanya ng mga magulang nito. Nangangatog, nanlalamig at walang malay. Ang sabi ng nanay, bigla na lang daw sumigaw ang anak nila sa gitna ng gabi, sabay kinumbulsyon. Wala namang lagnat, wala ring sugat. Pero ang mga mata ng lalaki, parang nakakita ng multo. Habang pinapausukan ni Mang Isko ang katawan ng bata gamit ang dahon ng alagaw at insenso, nagsimula itong umiyak, pero hindi iyak ng bata. Malalim. Mabigat. Parang tinig ng matanda na puno ng galit. Mabilis na kinilabutan si Mang Isko. Nagbabalik na naman sila, bulong niya. Matagal na silang hindi nagpaparamdam kasunod ng insidenteng iyon, isa-isa nang may nawawalang hayop sa baryo. Manok, kambing, pusa. At minsan, may natatagpo ang baliktad ang pagkakabitay, o wala ng laman ang loob. Hindi ito gawain ng ordinaryong hayop. Isa lang ang nasa isip ng mga matatanda, aswang. Pero sa kabila ng takot ng mga tao, may isa lang na hindi natitinag, si Aling Lita, ang kilalang mangkukulam sa kabilang dulo ng baryo. Bata pa lang si Lita, pinaniniwalaan ng may kapangyarihan siya. Marami ang natakot sa kanya, pero marami rin ang lumapit sa kanya kapag desperado na. Si Mang Isko at Aling Lita ay matagal nang hindi nag-uusap. May nakaraan sila, isang trahedyang muntik nang sumira sa kanilang pagkatao. Ngunit nang mas lumala ang mga pangyayari, nang may batang literal na hinihila ng kung anong nilalang sa gitna ng dilim, napilitan silang muling magharap. Sa likod ng lumang kapilya, kung saan matagal nang walang misa, muling nagtagpo ang albularyo at ang mangkukulam. Parehong may dalang galit, parehong may dalang takot. Pero higit sa lahat, parehong may alam tungkol sa nilalang na muling gumagala. Hindi ito basta aswang, Isko, bulong ni Aling Lita, habang sinisindihan ang itim na kandila. Ito'y isa sa matatanda, yung mga lumana, yung mga hindi na dapat gisingin. Sa gabing iyon, nagpasya silang magsanib. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Para sa mga bata. Para sa mga nawawala. Para sa baryong unti-unti nang kinakain ng kadiliman. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang sinisimulan nila ang ritual ng pagtunton, biglang huminto si Mang Isko. Sandali, may mali.
Anong mali? Tanong ni Aling Lita, nanginginig ang kamay. Hindi tayo ang una nilang pinuntirya. At hindi rin ito ang una nilang pagbalik. Mula sa likod ng puno ng balete, may bumubulong. Isang boses na pamilyar kay Mang Isko. Boses ng bata pero matagal nang patay. Isko, ako ito, hindi niya napigilang mapaluhod. Dahil ang boses na yon, boses ng kapatid niyang nawala 30 taon na ang nakalipas. Anong ibig sabihin nito? Buhay ka ba? Ngunit walang sumagot. Ang tanging naiwan ay ang malakas na pag-ihip ng hangin at isang nilulumot na laruan sa kanyang paanan, laruang siya mismo ang naglibing noon sa tabi ng bangkay ng kanyang kapatid. At doon niya na-realize hindi lang sila lumalaban sa aswang. May mas malalim pa. May koneksyon ang lahat sa nakaraan niyang pilit niyang nilimot. At ang totoong halimaw, baka matagal na niyang kilala. Tahimik ang buong baryo kinabukasan. Wala ni isang batang naglalaro sa kalsada, wala ring maingay na tawanan mula sa mga tindahan. Parang lahat ay naghihintay ng kung anong hindi maipaliwanag na pangyayari. At sa gitna ng katahimikang yon, mag-isa lang si Mang Isko sa kanyang kubo, nakatitig sa laruan ng kapatid niyang matagal nang patay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Pero isa lang ang malinaw sa kanya, may bumabalik mula sa nakaraan, at hindi ito basta alaala lang. Noong bata pa si Isko, may kakambal siya, si Elias. Masayahin, palabiro, at mas malakas ang loob kaysa sa kanya. Sila ang magkatuwang sa lahat. Ngunit isang gabi, nawala si Elias. Wala pang 2 araw, natagpuan ang katawan nito sa ilalim ng punong balete. Walang sugat, pero wala na ring buhay. Simula noon, hindi na muling naging buo ang puso ni Isko. Ang matagal niyang kinikimkim na sakit ay hindi lang dahil sa pagkawala ng kapatid, kundi dahil sa huling gabi nilang magkasama. May narinig silang iyak sa gubat. Si Elias ang nagyaya. Si Isko ang umatras. At sa takot niya, hinayaan niyang mag-isa ang kapatid sa dilim, hindi niya na ito muling nakita ng buhay. Kaya't ngayong muli niyang narinig ang boses nito, kahit hindi niya alam kung totoo o hindi, para siyang nabalikan ng lahat ng sakit. Lahat ng guilt. Habang kinakalma niya ang sarili, dumating si Aling Lita. May dalang supot ng tuyong ugat at dahon, pero hindi yon ang mahalaga. Ang totoo'y halatang may nalaman siya. Kailangan mo nang malaman ang totoo, mahinang sabi nito. Hindi ka lang basta albularyo, Isko. May dugo kang hindi mo pinagmamalaki. Napakunot ang noo ni Isko. Anong ibig mong sabihin? Ang lolo mo hindi lang siya manggagamot noon. Isa siyang tagapagsupil ng mga nilalang sa dilim. Hindi lang gamit ang halamang gamot kundi gamit ang sinaunang kapangyarihang pinagbawal na ngayon. Napatigil si Isko. Hindi siya kailanman kinausap ng kanyang mga magulang tungkol sa lolo niya. Ang sabi lang, masyado raw itong malapit sa kadiliman kaya tinakwil ng buong pamilya. Ikaw ang huling natitirang may kakayahang magmana ng kanyang lakas, patuloy ni Lita. Pero pinili mong lumayo. Kaya ngayon, binabalikan ka ng anino ng nakaraan. Hindi pa man tuluyang lumulubog ang araw, isang malakas na hangin ang dumaan sa buong baryo. Kumalabog ang bubong ni Isko. Nang lumabas siya, nakita niya ang mga tao sa gitna ng kalsada, nakatitig sa langit. May isang kakaibang ulap na kulay uling ang bumalot sa itaas ng bundok. Sa gitna nito, may hugis na parang mata. Ang mga matatanda ay agad na nagdasal. Ang mga batay umiiyak. Bumalik na nga siya, bulong ng isang lalaki.
Si Bakunawa ng hangin ang aswang na hindi kailanman namatay. Ayon sa matandang alamat, si Bakunawa ng hangin ay isang uri ng aswang na kayang magpalit ng anyo, minsan ulap, minsan usok, minsan tao. Hindi ito basta kumakain ng laman, kundi ng alaala. Kaya nitong burahin ang nakaraan ng isang pamilya, isang baryo, isang buong angkan. At sa pagkakataong ito, mukhang si Mang Isko ang pinuntirya. Kinagabihan, habang sinusubukan ni Isko at Lita na ayusin ang mga anting-anting na maaaring magbigay proteksyon, may biglang kumatok sa pintuan. Isang batang babae, walang sapatos, putik-putik ang damit, at may hawak na lumang kabibe na kumikislap sa dilim. "Galing po ako sa ilog," sabi ng bata. "May nagsabi pong ibigay ko ito sa inyo." Nang abutin ni Isko ang kabibe, agad siyang tinamaan ng matinding kirot sa ulo. Parang may humatak sa kanyang alaala, mga eksena mula sa pagkabata, mga tinig ng matatandang hindi niya naalala, at huling-huli, imahe ng isang nilalang sa ilalim ng tubig, maputi ang balat, may mga palikpik, at matang hindi tao. Isang Shokoy. Yung Shokoy siya ang nagligtas sa akin noon, mahina niyang nausal. Dati palang may pagkakataong tinangkana ng Bakunawa ang kanilang pamilya. Ngunit may nilalang sa ilalim ng ilog ang tumulong para itago sila. Ang Shokoy ay tagabantay ng isang mutya, ang kabibe, na may kapangyarihang labanan ang mga nilalang ng hangin at anino. Kaya ako nabuhay kasi may nagligtas sa akin. Pero si Elias, napatigil siya. Hindi siya pinatawad ng mutya noon dahil siya mismo ang lumayo sa kanyang kapangyarihan. Pero ngayong hawak niya na muli ang kabibe, may desisyong kailangan siyang gawin. Magpapakatapang ba siya ngayon? O muli siyang tatakbo? Hindi pa huli ang lahat, wika ni Aling Lita. Pero kung pipiliin mong lumaban, kailangan mong pagbayaran ang sakit na iniwan mo noon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Isko na sanayin ang sarili. Hindi ito kasing dali ng dati, mahina na ang katawan, malabo na ang mata. Pero pinilit niyang alalahanin ang mga ritual na minsang itinuro sa kanya ng lolo niya. Mga orasyon na matagal na niyang iniwasan. Pinagsama nila ni Lita ang kaalaman sa dilim at liwanag. May tensyon pa rin sa pagitan nila, mga lihim na hindi pa nabubunyag, mga sugat na hindi pa naghihilom. Pero pareho silang alam, isang malaking panganib ang paparating. At isang gabi, habang nag-ensayo si Isko ng dasal para sa proteksyon, biglang bumukas ang pintuan. Isang lalaki ang pumasok. Basang-basa, duguan ang suot, at may hawak na itim na patpat. "Hinahanap ka niya, Isko," mahinang sabi nito. "At ako ang susi para makapasok siya." Napatayo si Isko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kilala niya ang lalaki. Si Elias. Hindi makapaniwala si Mang Isko sa nakikita niya. Si Elias. Buhay. Tumayo ito sa pintuan ng kanyang kubo, basang-basa sa ulan, may mga sugat sa braso, at hawak ang itim na patpat na parang bahagi ng isang sinaunang ritual. Ngunit ang mas nakakagimbal, ang mga mata nito, hindi mata ng dating kakambal niya. Wala roon ang dating ningning, ang sigla ng batang laging nauuna sa takbuhan. Ngayon, malamig ang tingin ni Elias. Parang wala siyang emosyon. "Hindi ka ba masaya, Isko?" tanong nito, mahina pero matalim. "Binalikan kita." Napalunok si Isko. Lahat ng emosyon, takot, saya, galit, guilt, nagsama-sama sa dibdib niya. "Elias, paano? Hindi mo ba naisip na baka hindi lahat ng namamatay ay nawawala?" Tahimik ang paligid. Kahit ang hangin ay tila huminto. Si Elias ay tila laman ng alaala,
o mas malala, isang nilalang na ginamit ang anyo ng kanyang kapatid upang manipulahin siya. Pero bahagi sa loob ni Isko ang ayaw maniwalang hindi ito ang totoo. Bakit ngayon lang? Dahil ngayon mo lang kailangang tandaan. Noon, iniwan mo ako. Ngayon, kailangan mo akong tanggapin muli. Biglang namatay ang ilaw ng gasera sa loob ng kubo. Isang malamig na hangin ang dumaan. Sa sulok ng kanyang mata may gumalaw. Isang anino. Hindi tao. Parang usok na may hugis, gumagapang sa dingding. Wala ka ng oras, sabi ni Elias. Pinagbigyan ka na ng mutya. Pero may kapalit. Anong kapalit? Ang alaala. Ang puso. Doon na pagtanto ni Isko, ang mutya ay hindi lang proteksyon, ito rin ay pintuan. Kapag ginamit mo ito, nagbubukas ka rin ng pinto pabalik sa mga hindi dapat bumalik. Hindi na siya umimik. Napaupo siya sa papag, parang batang nawala ng direksyon. Ang bigat ng dibdib niya, hindi lang dahil sa takot sa aswang kundi dahil sa bigat ng nakaraan. Ang matagal niyang itinagong sugat, ang pagkamatay ni Elias, ang kanyang pagtakas, ang kanyang pananahimik, ngayon ay muling bumukas. Hindi siya agad nakagalaw. Parang gusto niyang lumuhod at umiyak, gaya ng ginawa niya noong una niyang natanggap ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Pero ngayon, hindi luha ang kailangan, kundi desisyon. Kinabukasan, may bagong nangyari sa baryo. Si Aling Sima, ang matandang nagtitinda ng kakanin, natagpo ang wala sa sarili sa gitna ng bukid. Paulit-ulit lang nitong sinasabi, hinahanap nila ang mutya, hinahanap nila ang may utang. Sa paligid ng bahay ni Aling Sima, may mga bakas ng paa, hindi ng tao, kundi ng hayop. Matatalim, mahaba, at paikot-ikot. Si Mang Isko, kahit nanginginig sa loob, ay lumabas ng bahay. Bitbit ang mutya sa kanyang bulsa, at ang lumang baston ng kanyang lolo, na may ukit ng sinaunang simbolo. Hindi pa siya bihasa. Hindi pa siya handa. Pero kailangan niyang makita kung ano na ang nangyayari. Sa bawat sulok ng baryo, may kakaibang pakiramdam. Parang minamasdan sila. May mga itim na ibon na dumadapo sa mga bubong. May mga bata na nagsisimulang magkasakit at walang makitang dahilan. Hindi pa sila sumasalakay ng lubusan, paliwanag ni Aling Lita, habang nililinis ang paligid ng kanyang altar. Tinitimbang ka pa nila. Kung talagang handa ka. Hindi ko alam kung kaya ko, aminado ni Isko. Ang tagal kong lumayo sa lahat ng ito. Paano kung mali ang desisyon ko? Paano kung ako pa ang magbukas ng daan sa kanila? Baka nga ikaw ang daan. Pero baka ikaw rin ang pintong magsasara. Minsan, hindi solusyon ang kapangyarihan, kundi pag-ako. At iyon ang hirap ni Isko. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya halos makatulog. Sa panaginip niya, paulit-ulit niyang nakikita si Elias, nakatayo sa gitna ng ilog, hawak ang itim na patpat, at nakatitig sa kanya. Sa likod ni Elias, may nilalang na hindi maaninag, pero alam niyang andoon. At sa bawat paggising niya, may palatandaan na totoo ang lahat, basang sahig sa loob ng kubo, bakas ng putik, at minsan, isang piraso ng laruan sa kanyang paanan. Nagpasya siyang harapin ang takot. Binalikan niya ang lumang kuweba sa likod ng balete, doon siya una dinala ng lolo niya noong bata pa siya, para ipakita ang puso ng gubat. Isang lugar kung saan daw nagpapahinga ang mga espiritu ng kalikasan, at kung saan itinatago ang mga lumang anting-anting na may tunay na kapangyarihan. Sa loob ng kuweba, dilim lang ang bumungad sa kanya.
Pero may naramdaman siyang presensya. Hindi masama. Hindi rin mabuti. Basta matimbang. Isko, isang tinig ang sumalubong sa kanya. Hindi boses ni Elias. Mas matanda. Mas malalim. Ang lalim ng sugat mo. At ang lalim din ng kapangyarihang dinadala mo. Hindi ko ito hiningi, sagot ni Isko. Walang humihingi ng tadhana. Pero may tumatanggap. Mula sa isang uka sa bato, lumabas ang isang matandang lalaki na tila gawa sa usok. Hindi siya buo, pero may anyo. Isang espiritu, marahil ng isang albularyong matagal ng yumao. Ang mutya sa iyo ngayon ay buhay. Pero buhay din ang paniningil nito. Bawat paggamit mo, binubuksan mo ang pinto sa mga alaala. At sa mga nilalang na may hinanakit. Ano ang dapat kong gawin? Tanggapin mo si Elias. Pero huwag kang malinlang. Hindi lahat ng nagpapanggap ay dapat yakapin. Nang lumabas siya ng kuweba, malamig na ang paligid. Sa kanyang kamay, nadarama niya ang tibok ng mutya. Para bang may sariling puso. At sa kalayuan ng baryo, may nakita siyang aninong palapit. Mabagal. Walang ingay. Pero ramdam ang bigat. Alam niyang hindi pa ito ang huling laban. Pero simula na ito. Nagising si Isko sa matinis na iyak ng isang ina mula sa kabilang dulo ng baryo. Madaling araw pa lang pero gising na ang buong paligid, may mga taong tumatakbo, may mga naglalakasan ng sigaw, at ang ilan, tahimik lang na nakatitig sa kawalan. Isa na namang bata ang nawala. Si Nelo, 6 na taong gulang, ang huling nakita ay nasa gilid ng sapa, naglalaro mag-isa. Sa kabila ng takot at pagod, agad lumabas si Isko, kasunod si Aling Lita. Bitbit niya ang mutya, mahigpit ang kapit dito na para bang ito na lang ang kayang humawak sa buo niyang katinuan. Mula sa bahay ni Nelo, sumalubong sa kanila ang ina nitong si Marites, luhang-luha, nanginginig ang boses habang paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ng anak. Wala na naman, bulalas nito. Sabi ko huwag na siyang lumapit sa tubig. Sabi ko huwag siyang aalis ng bahay. Ngunit huli na. Napatingin si Isko sa direksyon ng gubat. Mula roon, muli niyang nakita ang kakaibang ulap, itim, parang usok, pero may sariling galaw, tila nilalang na gumagapang sa pagitan ng mga punong kahoy. Sa gitna ng mga sanga, may mga matang nanonood, tahimik, mapanuri, at mapanganib. Hindi na ito basta atake, bulong ni Aling Lita. Sinisimulan na nila ang paghahanda. Gusto nilang takutin tayo bago ang pagsalakay. Hindi lang takot ang gusto nila, sagot ni Isko, halos hindi na niya marinig ang sarili. Gusto nilang wasakin tayo sa loob, bago pa man tayo makalaban. Pagbalik nila sa kubo, hindi na sila nakapagsalita agad. Nakaupo si Isko sa harap ng luma nilang altar, kung saan dati niyang inilalagay ang mga dahon at langis ng gamutan. Ngayon, naroon na rin ang itim na patpat na dala ni Elias, ang kabibe, at isang lumang piraso ng tela na may sinaunang sulat. Hawak mo na ang lahat, ani Aling Lita. Pero hindi pa rin buo ang loob mo. Tahimik si Isko. Handa siyang lumaban, pero hindi pa siya sigurado kung handa siyang humarap sa sarili niyang anino. Araw-araw siyang kinakausap ni Elias, minsan sa panaginip, minsan habang gising siya. At bawat salita nito'y parang karayom sa puso niya. Mahal mo ba talaga ako, Isko? Tanong ng tinig ni Elias minsang gabi. O ikaw lang ang gustong mabuhay? Gusto niyang isigaw ang imahal kita, pero hindi na niya sigurado kung sino ang kausap niya, ang kapatid ba talaga,
o ang nilalang na nagpapanggap. At kahit naroon si Aling Lita, ramdam ni Isko na siya pa rin ay nag-iisa sa loob. Ang takot ay hindi lang sa aswang, kundi sa pagkatao niyang matagal niyang tinakasan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayari. Ang tubig sa poso ay biglang nagiging mapait. Ang mga manok sa bakuran ay biglang namamatay ng walang sugat. May mga taong nagsasabing may naririnig silang pagaspas ng pakpak tuwing hating gabi, pero walang ibon. Ang ilan ay nagsimulang magkasakit, hindi pisikal, kundi parang nawawalan ng alaala, nakalimutan kung saan sila nakatira, kung sino ang pamilya nila. Gawa ito ng bakunawa. Unti-unti nitong kinakain ang pundasyon ng baryo. Nagkakalat siya ng usok para kalusin ang alaala ng mga tao, sabi ni Lita, habang inaayos ang mga anting-anting sa paligid ng kubo. Kapag wala na tayong matandaan, mas madali niya tayong lamunin. Paano tayo lalaban sa nilalang na hindi natin nakikita? Tanong ni Isko. Hindi mo kailangang makita. Kailangan mo lang maniwala sa koneksyon ng mga alaala. Dahil yon ang gusto niyang sirain. Isang gabi, habang nagsasanay si Isko ng mga dasal mula sa lumang aklat na iniwan ng kanyang lolo, biglang dumilim ang paligid, hindi dahil sa gabi, kundi dahil may bumalot na anino sa buong baryo. Ang mga ilaw ng gasera ay biglang namatay. Ang apoy sa kalan ay nalunod sa sariling init. At sa labas ng kubo, naroon ang usok. Makapal, malamig at mabigat. May mga nilalang sa loob nito. Parang multo na may mata. Parang hayop na may pakpak. Hinawakan ni Isko ang mutya. Tumibok ito sa palad niya. Sobrang lakas ng pintig, parang puso ng isang nilalang na gising. Lalaban ka ba talaga? Muli niyang narinig ang tinig ni Elias. O magtatago ka na naman? Sa harap ng takot, napapikit si Isko. Sa loob ng kanyang isipan, muling bumalik ang imahe ng batang si Elias, nakangiti, walang bahid ng galit o sakit. At naalala niya ang huling salitang sinabi nito bago mawala sa gubat noon, "Hintayin mo ako, kuya. Babalik ako." Baka nga hindi siya kailanman nawala. Baka bahagi pa rin siya ng mundong ito, pero ginawang kasangkapan ng kadiliman. At kung totoo man yon, mas lalo siyang dapat lumaban. Hindi para maghiganti, kundi para iligtas ang kapatid niya. Muling bumalik ang ilaw sa paligid. Dahan-dahang umatras ang usok. Parang hindi pa oras. Parang sinusubok pa lang siya. Nang makalipas ang gabing yon, pinuntahan sila ni Kapitan. Halatang hindi na nito kayang itago ang takot. Isko, kung may magagawa ka, gawin mo na. Bago tuluyang mawala ang lahat. Tumango si Isko. Hindi pa siya sigurado kung anong magagawa niya. Pero isang bagay ang alam niya ngayon, hindi sapat ang takot, hindi sapat ang pag-iwas. At kahit ang puso niya'y puno pa rin ng sugat, kailangan niyang ituloy. Dahil sa bawat aninong nagtatago sa dilim, may isang alaala ring nalilimutan. At kung siya ang huling nakakaalala, siya ang huling pag-asa. Kinabukasan, matamlay ang buong baryo. Parang may usok pa rin sa hangin, kahit maliwanag na ang araw. Walang bata sa labas. Tahimik ang mga bahay, ang ilan nakasara ang bintana, ang iba'y may nakasabit na bawang o durog na asin sa mga pintuan. Kahit ang mga aso ay tahimik, tila nararamdaman din nila ang hindi nakikitang panganib. Si Isko, bagamat pagod at kulang sa tulog, ay patuloy na nagbabantay. Sa dibdib niya ay nakasabit ang mutya, at sa loob ng kanyang ulo ay paulit-ulit na bumabalik ang boses ni Elias, malungkot, malamig, minsan masungit.
Pero higit sa lahat, may sinasabi itong paulit-ulit, hindi sila ang tunay mong kaaway. Isang hapon, habang pinupulbos ni Aling Lita ang tuyong dahon ng sambong, napansin ni Isko ang kakaibang kilos nito. Hindi siya kasing sigla gaya ng dati. May tinatago. Ang mga mata nito ay nag-iwas tuwing magtatama ang kanilang tingin. Aling Lita, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong ni Isko, mahinahon pero buong loob. Tumigil sa pagkikiskis ng dahon ang matanda. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito nagsalita. Hindi lahat ng sugat ay dapat gamutin, Isko. May mga sugat na kailangang bukas para maalala. Anong ibig mong sabihin? Ang ina mo, mahinang sabi ni Aling Lita. Hindi siya basta nawala sa sakit, gaya ng sinabi namin. Napapitlag si Isko. Ano? Siya ang unang sumubok lumaban sa Bakunawa. Siya ang may hawak ng mutya bago mo pa ito minana. Pero hindi niya kinaya. At sa huling gabi niya siya ang nagbukas ng pinto. Parang lumubog ang mundo ni Isko. Ang ina niyang tahimik, mapagmahal, laging nakangiti kahit pagod. Siya pala ang una. Siya pala ang naging dahilan kung bakit may landas si Isko ngayon. Bakit hindi niyo sinabi? Dahil bata ka pa noon. At sa totoo lang, hindi rin namin alam kung ano ang tunay na nangyari. Basta't isang araw, nawalan siya ng ulirat. Naglalakad sa gabi, umiiyak habang may hawak na banga. Sabi niya, kailangan niyang isara ang pintuan sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, nakita na lang siya sa ilog wala ng buhay. Tahimik si Isko. Pinipigil ang luha. Pinipilit intindihin. Ang lahat ng tanong niya noong bata pa siya, kung bakit walang bangkay ang nanay niya, kung bakit ayaw siyang paalalayan sa ilog, ngayon lang unti-unting nagkakaroon ng sagot. Pero bago pa niya maisip ang lahat, dumating si Kapitan. At may dala itong masamang balita. Si Dado wala na. Si Dado ang tanging kaibigan ni Isko sa baryo, ang taong laging nagpapatawa, kahit may problema, ang unang naniwala sa kanya, kahit mukhang kabaliwan ang mga kwento niya. Nakita raw ito sa palayan, nakahandusay, wala ng buhay. Walang sugat, pero parang piniga ang lahat ng lakas. Nang puntahan nila ang katawan, napansin ni Isko ang isang maliit na marka sa leeg nito, pabilog, parang ngipin, pero hindi tao. Hindi rin hayop. Parang kinagat ng nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Tumigil siya sa tabi ng katawan, nakatitig lang. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. Si Dado na palaging nagbibiro. Si Dado na nagsabing, kahit anong mangyari, bro, di kita iiwan. Hindi ito random, sabi ni Aling Lita. Gumaganti ang Bakunawa. Nakita na niya kung sino ang nagdadala ng mutya. Ikaw ang susunod. Napayuko si Isko. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng pagkamatay ng kaibigan. Pakiramdam niya, kasalanan niya. Kung hindi niya tinanggap ang mutya, kung hindi siya bumalik sa baryo. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhati, may dumating na mensahero mula sa kabilang barangay. Isa ring albularyo. Luma ang pananamit, may bitbit na baston na may palamuting ahas sa dulo. Ang pangalan niya ay Lakay Temyo. At dala niya ang isa pang piraso ng katotohanan. Huwag mong hayaang gawing dahilan ang sakit para umatras, anya. Dahil may isa pang dapat mong malaman, Isko ang Bakunawa, hindi lang basta aswang o halimaw. Isa siyang dating tagapangalaga ng mutya. Isang diwata na sinumpa. Napatingin si Isko. Ano nang ibig mong sabihin?
Isa siya sa mga nilalang na naunang humawak ng kapangyarihan ng alaala. Pero ginamit niya ito para linlangin ang mga tao, para tanggalan sila ng sakit, kapalit ng kanilang alaala, ng kanilang damdamin. Hanggang sa nawala sa kanila ang lahat ng pagkatao. At nang labanan siya ng mga unang albularyo, itinapon siya sa ilalim ng tubig, sa dilim ng ilog. Doon siya nagbago. Doon siya naging halimaw. Mas lalo pang bumigat ang hangin. Hindi lang pala basta halimaw ang kalaban nila. Isa itong dating tagapangalaga. Isa ring nilalang na minsang naniwalang siya ang gumagawa ng tama. At ngayon, nararamdaman ni Isko ang koneksyon. Hindi lang basta niya minana ang mutya. May bahagi sa kanya na parang kauriri ng nilalang na yon. May dugo ka ng matandang diwata sa iyong lahi, dagdag pa nila kay Temyo. Kaya ikaw ang nakaririnig sa tinig ng mga nawala. Kaya ikaw lang ang kayang isara ang pinto. Napatingin si Isko kay Aling Lita. Hindi na ito makatingin sa kanya. Ikaw pala ang lihim na tinatago nila, bulong niya sa sarili. Ako pala. Muling tumahimik ang paligid. Hindi pa rin tapos ang gabi, pero parang lalo itong dumidilim. At mula sa likod ng punong balete, may sumilip na dalawang mata, itim, bilog, at kumikislap. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ito simula ng katapusan. Pero ngayon, alam na ni Isko, ang kalaban ay hindi lang nasa labas. Nasa loob din niya. Itutuloy. Dumating ang gabi na matagal nang kinatatakutan sa baryo. Ang buong paligid ay parang naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Walang ilaw, walang ingay, maliban sa tunog ng hangin na tila may dalang bulong mula sa ilalim ng lupa. Si Isko ay nakatayo sa gitna ng palayan, suot ang lumang balabal na iniwan ng kanyang ina. Sa kanyang dibdib ay nakasabit pa rin ang mutya, ngayon ay mainit na sa balat, parang may sariling pulso. Nasa likod niya si Aling Lita, matanda na at bahagyang nanghihina, ngunit buo ang paninindigan. Nasa gilid naman sila kay Temyo, mahigpit ang hawak sa baston, pinipigil ang pag-ubo. Darating na siya, bulong ni Aling Lita. Handa ka na ba, Isko? Hindi, tapat niyang sagot. Pero kailangan kong harapin. Wala nang ibang makakagawa nito. Mula sa di kalayuan, nagsimulang magbago ang anyo ng langit. Kumapal ang ulap. Bumigat ang lupa. At sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang anyo ng Bakunawa, hindi isang halimaw na may matutulis na ngipin at pakpak, kundi isang nilalang na kalahating tao, kalahating anino, at sa mga mata nito ay may kalungkutan ng 1,000 alaala. Isko, tinig ng halimaw, malamig pero malumanay, parang tinig ng ina niya sa panaginip. Napagod ka na rin, hindi ba? Napagod ka sa paglaban, sa pagsisisi, sa pag-ako ng kasalanan na hindi naman sayo. Hindi agad nakasagot si Isko. Sa kabila ng takot, may bahagi sa kanya na nauunawaan ng halimaw. Dahil sa puso niya, may parehong sugat, ang sugat ng pagkakalimot, ng pagkaulila, ng hindi nasabing paalam. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Bakit kailangang kunin mo ang alaala ng mga tao? Dahil sakit ang alaala, sagot ng nilalang. At kung wala ang sakit, wala ang takot. Wala ring digmaan. Pero wala ring pagmamahal, sagot ni Isko, mahina pero matatag. Kung wala ang alaala, hindi natin malalaman kung sino tayo. Hindi natin maaalala kung sino ang nawala. Sumigaw ang Bakunawa, at sa isang iglap ay kumalat ang usok sa paligid. Nawala sa paningin ni Isko ang mga kasama niya. Nag-isa siya sa gitna ng puting dilim.
At mula sa ulap, lumabas ang anyo ni Elias, bata pa, nakangiti, pero sa mga mata nito ay may dilim. Kuya, wika nito. Patawarin mo ako. Ako ang nagbukas ng pinto noon. Ako ang naging daan. Hindi mo kasalanan, Elias, sagot ni Isko, lumuluhang lumapit. Ginamit ka nila. Pero nahanap pa rin kita. At hindi kita iiwan. Lumapit siya at niyakap ang anino. Sa loob ng sandaling yon, naramdaman niya ang init, tunay, totoo. Ang puso ng kanyang kapatid. At mula sa gitna ng dilim, nagsimulang magliwanag ang mutya. Sa sobrang liwanag, natunaw ang usok. Ang katawan ng Bakunawa ay napaatras, napasigaw, napangiwi sa sakit na galing hindi sa sugat, kundi sa liwanag ng isang alaala. Hindi ka makakapasok sa puso ng may panindigan, sabi ni Isko. At hindi mo kayang lamunin ang mga alaala na inaalagaan ng puso, hindi lang ng isip. Nagpumiglas ang Bakunawa, ngayon ay nasusunog sa sariling anyo. Ngunit sa huling sandali, lumitaw ang isang figura, si Aling Lita. Humakbang siya sa pagitan ni Isko at ng halimaw. Sa kamay niya ay ang itim na patpat. Isko, oras na. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang tumigil ang oras sa paligid. Ang hangin ay nanahimik. At ang mutya ay huminto sa pagtibok. Tumitig si Isko kay Aling Lita. Doon niya lang napansin, may parehong marka ito sa balikat, katulad ng kay Elias. At naalala niya ang isang bagay na matagal na niyang pinagdududahan. Aling Lita, ikaw ba ang nagsakripisyo sa nanay ko? Umiti lang ang matanda, malungkot. Hindi lahat ng digmaan ay kayang tapusin ng kabutihan lang, Isko. Minsan kailangan ng panlilinlang para iligtas ang mas nakararami. Totoo nga, ang totoo, ako ang nagbukas ng pinto. Hindi si Elias. Ginamit ko siya bilang sangkap. Siya ang banta na akala ng lahat, pero ako ang anino sa likod. Nanlambot ang tuhod ni Isko. Hindi niya inaasahan. Hindi niya kayang paniwalaan. Ginawa ko yon para sa'yo, dagdag ni Lita. Dahil ikaw ang susi. Ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan. At kung nawala ka, wala na tayong pag-asa. Pero sinaktan mo ang pamilya ko, ang kapatid ko, dahil hindi mo pa alam noon kung gaano kakahalaga. Lumapit si Isko, nanginginig sa galit at sakit. Sa kanyang palad ay nagsimulang kumislap ang mutya. Ito na ang sandali. Kailangan niyang pumili. Pero bago pa siya makagalaw, tumayo si Elias sa kanyang tabi. At hinawakan ang kanyang kamay. Kuya, tama na, sabi nito. Hindi mo kailangang patayin si Aling Lita. Ang kapangyarihan mo hindi para pumatay, kundi para bumuo. At doon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, pinikit ni Isko ang kanyang mga mata. At sa loob ng kanyang isipan, binalikan niya ang lahat ng alaala ng ina, ni Elias, ni Dado, ng buong baryo. Hindi para kalimutan ang sakit, kundi para panindigan ito. Mula sa kanyang dibdib, umapaw ang liwanag. Tinamaan ng Bakunawa ang anino at pati si Aling Lita. At nang bumalik ang liwanag, wala na sila. Si Elias lang ang naiwan. Ngumiti. Paalam, kuya. Salamat. At tuluyang naglaho sa hangin. Nakatayo si Isko sa gitna ng katahimikan. Wala na ang halimaw. Wala na ang digmaan. Pero ang sakit naroon pa rin. At iyon ang nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat. Naglakad siya pabalik sa baryo, bitbit ang mutya, ngayon ay malamig na. Sa kanyang mga mata ay may luha.
Pero sa kanyang puso may panibagong apoy. Hindi pa tapos ang lahat. Pero alam na niya kung sino siya. At kung ano ang kayang ipaglaban ng isang alaala. Itutuloy sa huling kabanata. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon. Tahimik na muli ang baryo, hindi tahimik ng takot, kundi tahimik na may dalang paghinga. Parang sa wakas, nakahinga ang lupa, ang hangin, at ang mga tao. Wala nang kaluskos sa bubong tuwing madaling araw. Wala nang nawawalang manok. At ang mga bata, unti-unting nagsimulang maglaro ulit sa kalsada. Si Isko ay nananatiling tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang naranasan. Nakatayo siya sa gilid ng ilog kung saan huling nakita ang ina niya. Sa kamay niya ay ang mutya ngayoy wala ng liwanag. Ngunit kahit hindi na ito kumikislap, alam niyang nandoon pa rin ang kapangyarihan, hindi sa bagay, kundi sa kanya. Lumapit si Aling Teria, isa sa matandang kapitbahay na dati hindi man lang siya pinapansin. May dala itong mainit na salabat. "Anak, salamat ha," mahinang sabi nito. "Hindi man namin alam ang lahat ng nangyari, pero alam naming ikaw ang dahilan kung bakit tahimik na ulit dito." Umiti si Isko, bahagya lang. Hindi niya kailangan ng papuri. Ang gusto lang niya ay katahimikan. "Wala na po ba talaga si Aling Lita?" tanong niya. "Wala na. Pero bago siya tuluyang nawala, iniwan niya to sa akin." Iniabot ni Aling Teria ang isang lumang papel, may sulat kamay. Kinilabutan si Isko habang binabasa ang mga huling salita ng matanda. "Isko, patawad sa lahat ng hindi ko nasabi at sa mga lihim na kinarga mo nang hindi mo alam. Hindi ako bayani, pero sana'y naintindihan mo na ang bawat kasinungalingan ko'y para sa kapayapaan mo. Huwag mong hayaang gawing sugat ang alaala. Gawin mong lakas." Nag-init ang mata ni Isko. Hindi niya alam kung dapat ba niyang patawarin si Aling Lita. Pero isa lang ang malinaw, minahal siya nito sa paraang kaya lang nito. At kahit mali ang naging paraan, hindi mabubura ang pagmamalasakit na naramdaman niya noong siya'y inaruga nito bilang parang sariling apo. Sa kabilang bahagi ng baryo, isang simpleng burol ang ginanap para kay Dado. Walang ingranding lamay, pero maraming dumalo. Tahimik ang mga tao, may halong hiya sa mga dating panlalait nila kay Isko at sa yumaong kaibigan. Pero walang bahid ng galit sa mukha ni Isko. Umupo siya sa tabi ng kabaong at tiningnan ang lumang larawan nilang dalawa, nakangiti, magulo ang buhok, hawak ang isa't isa sa balikat. "Pasensya ka na, bro," bulong niya. "Hindi kita nailigtas. Pero sana, kung nasaan ka man ngayon, alam mong pinaglaban kita." Mula noon, naging tahimik na ang buhay ni Isko. Hindi na siya muling hinabol ng anino o nilalang. Pero hindi rin siya bumalik sa dating siya. Sa halip, naging albularyo siya, katulong nila kay Temyo sa pagsasanay ng bagong henerasyon ng mga tagapangalaga. Tinuruan niya ang mga kabataan kung paanong gamitin ang alaala bilang pananggalang, hindi bilang pasan. At minsan, sa gabi, naririnig pa rin niya ang tinig ni Elias, hindi na boses ng pagkawala, kundi boses ng paalala. Paalala na kahit wala na ang katawan ng mga mahal natin, dala pa rin natin sila sa bawat hakbang, sa bawat paghinga. May isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang bituin sa langit, lumapit ang batang Simyo, isa sa kanyang tinuturuan. "Kuya Isko," tanong nito, "babalik pa ba ang Bakunawa?" Napangiti siya, sabay haplos sa ulo ng bata. "Ang totoo, hindi natin alam. Pero kung babalik man siya, alam na natin kung paano lumaban. Hindi sa lakas. Hindi lang sa lakas.
sa alaala, sa pagmamahal, sa katapangan na aminin ang takot. Tahimik silang tumingin sa langit, habang malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Mula sa di kalayuan, may tila kumikislap sa ilalim ng ilog, saglit lang, at nawala rin. Hindi halimaw, hindi panganib kundi paalala na may mga bagay na hindi na kailangang labanan, kundi yakapin. Dahil ang totoo, hindi natin kailangang kalimutan para magpatuloy. Kailangan lang nating matutong mabuhay kasama ang lahat ng ating pinanghahawakan. At sa puso ni Isko, naroon pa rin ang lahat ng nawala. Hindi na bilang sugat, kundi bilang ilaw. May mga alaala na kahit gustuhin nating ibaon, sila ang nagiging dahilan kung bakit natin pinipiling.